Isa pong pinagpalang gabi sa mga makakarinig ng mabuting balita. Marami pong salamat. Ngayon po ay December 15, 2023. At ang pagbasa po natin ay magmumula kay San Mateo, chapter 11, verses 16 to 19. Amen. So, basahin po natin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nilang masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So, alam niyo po yung mabuting balita ngayong araw na ito, Friday Gospel. Karuktong lang po ito nung Gospel kahapon. Ito ay tungkol sa mga sinugo ni Jesus. Now, medyo yung Gospel po ngayon, masasabi natin parang kung babasahin mo lang siya ng yung literal, medyo hindi mo siya maintindihan kasi medyo malalim yung pagkakaano ng gospel ngayon. Pero po natin, sikapin po natin mapagnilayan sa tulong ng Panginoon. Pero bago po tayo magpatuloy, ay tayo po'y manalangin sa Diyos upang tayo kanyang gabayan at humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama, marami pong salamat muli sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa bawat nilalang. Batid namin na ikaw isang Diyos na mapagmahal, mapagpatawad puno ng kahabagan. Lumapit po kami sa iyo na may kababaang loob, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo po ako sa aking mga pagkukulang at kasalanan at bigyan niyo po ako ng kalakasang spiritual. Gabayan niyo ako, Panginoon, sa oras na ito at linisin upang sa ganun magamit yung aking tinig na daluyan ng inyong mensahe sa bawat isa. Panginoon, kayo din po ang panalangin ko sa makakarinig ng Friday Gospel. Patuloy niyo po silang palakasin spiritual, lalo sa mga nahaharap sa mabibigat na suliranin. Come, Holy Spirit, we need you. Ang lahat ng ito idalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, namatay yung cellphone ko. Anyway, ayun nga po, no. Sabi mo nga po dito sa mabuting balita, nakaruktong lang halos yung gospel po kahapon, Thursday Gospel, na binanggit dito na ang Panginoong Jesus, siya'y nabuhay ng payak dito sa mundo. Makikita natin na nakikihalubilo siya sa mga may mga kasalanan, which is ang tingin sa kanya ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, ng mga bihasa sa kautusan na bakit ganon? Banal siya, nangangaral siya ng salita ng Diyos. Bakit siya nakikitabi, nakikisalo sa mga makasalanan? Diba? Dapat hindi ganon. So, yung merong standard ang mga Pariseo when it comes to pamumuhay dito sa mundo. Amen. So, kamukha din ni Juan Bautista, 'di ba? Iba din ang tingin nila kay Juan Bautista na malinis ang pamumuhay. Pero pa rin meron pa rin silang masasabi. Ayun, para ba sa panahon natin ngayon, gumawa ka ng mabuti, may masasabing masama. Gumawa ka ng masama, mas maraming masasabing masama. So, we cannot please everyone or everybody. Kasi maaring yung ginawa natin tama sa atin, paningin ng iba mali. Amen? So, nangyayari yun na kahit lang sa loob ng pamilya, sa mga anak,
Minsan hindi mo masasabi na merong favoritism o kaya sa isang kumpanya, mga empleyado mo, ikaw yung boss, meron kang favoritism. Yung bang tipong pag naging favorite mo isang tao, kahit anong gawin niya, kahit mali, favorite mo pa rin siya. Hindi ba may ganon? Kasi nga, gusto mo siya mahal mo siya Kahit anong gawin niya, favorite mo siya. Kakampihan mo siya. O parang sa pamilya, sa mga anak. Kahit halimbawa yung magkapatid, nag-away, mali yung ate, pero kumampi ka doon sa bunso, kasi favorite mo yung bunso mas pinapaboran mo yun Diba nangyayari din minsan yun sa ating pamilya? Pero kung halimbawa yung isa namang empleyado mo, ay sipag-sipag, ginagawa talaga ang lahat, pero ayaw mo talaga sa kanya So kahit anong kabutihan ang gawin niya, hindi mo siya ma-appreciate. Parang din niya sa politika. Halimbawa, meron ka mataas na katungkulan sa gobyerno. Gumagawa ka ng kabutihan, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagiging korap. Pero meron pa rin meron maninira pa rin sa'yo. Meron pa rin mag-iisip sa'yo ng masama kahit hindi mo namang ginagawa yun. Yun ang sinasabi ng mabuting balita sa atin na hindi talaga natin mabibigyan ng kagalakan, ng satisfaction ang ating kapwa. So, ang gawin na lang natin is, gawin natin kung ano yung tama, at ang dapat nating i-please or satisfy ay ang Diyos. Kasi, hindi mo naman talaga magagawa lahat ng gusto ng kapwa mo. Maaring sa mga kapatid mo, meron silang ine-expect sa'yo, o si kapatid number A, o ito ine-expect ko sa'yo bilang kong kapatid, si kapatid number B, ito. So, hindi mo lahat sila ma-please. Kaya sa bawat ginagawa natin, dapat iniisip natin, sige, gagawin ko kung ano yung tama, hindi ko kailangang i-please yung tao. Kasi hindi naman yung tao maghuhusga sa akin, hindi naman yung tao ang patuloy yung nagbe-bless sa akin, kundi ang Panginoon. Kaya, sabi nga, meron tayo naririnig, kung ano yung tugtog, dapat yung sayaw. Kung ang tugtog ay cha-cha, dapat cha-cha din ang steps mo. Pero iba nga nangyayari din ngayon dito sa mundo. Kung ang tugtog ay cha-cha, ang sayaw ay pang-boogie. Kung ang tugtog ay sweet, ang sayaw sabihin na natin pang-rock. So nagkakaroon ng pagkakasalungat. Amen. At nangyayari po ngayon yun sa panahon natin na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos yung ating mga ginagawa o ating pamumuhay. Kumbaga yung tugtog ng mundo. Sabi nga dun sa gospel hindi ba parang iba yung ginagawa ng tao sa kinalalagyan niya. Amen. Kumbaga salungat siya. Kumbaga ang tugtog dito sa mundo masyado nang mabilis because of the high technology na meron tayo. Na kung minsan nakakalimutan na natin yung pinaka-basic. Alam mo yung basic? Alam niyo kasi minsan sa buhay natin, kaya marami tayong hinahanap, minsan nawawalan tayo ng contentment, kasi nawawala tayo sa basic Alam mo yung basic? Yung bang, nung maliit ka pa lang, kontento ka na, binigyan ka ng tatay mo ng isang laruang jeep, isang maliit na bola, kung babae ka, binigyan ka ng simpleng manika, simpleng laruan, na baru-baruan, hanggang sa lumaki ka, nagiging iba na yung gusto mong laro, nagde-develop na yung mga gusto mo. So ibig sabihin na ang point lang doon is nagdaan tayo lahat sa basic. Lahat tayo natutong maglaro, natutong magsulat, magbasa, basic. Kaya tayo marami ngayong gusto sa buhay at kaya tayo nagkakaroon ng, alam mo yun, minsan nawawala yung peace of mind natin kasi nawala tayo sa pinaka basic o sinasabi natin first love natin. Hindi ba? Kaya ngayon ang mga tao talagang nawawala ng satisfaction. Ang tugtog na kanilang pinapakinggan ay yung tugtog ng mundo na kung saan maraming inaalok ang mundo na iba't ibang tunog. Iba't ibang tunog in a form ng temptation na talagang makakalimutan mo ang Diyos dahil sa mga ino-offer ng mundo. Na masasabi natin na bakit may mga tao na nasa kanya na ang lahat, maganda siya, mayaman siya, sikat siya, pero bakit may nagpapakamatay pa rin? Minsan kung sino pa yung sikat, siya pa yung nagiging addict. Why?
Because nga, iba na yung tugtog na gusto ng tao. Nawawala yung basic. At ano ba ang basic when it comes to faith? Sa dinami-dami ng mga utos ng Diyos sa Bible, isang katutak na yan, mag-umpisa na tayo sa 10 utos ng Diyos, mas marami pang utos ang Panginoon, nawawala tayo sa basic, which is, ano ba yung unang utos? Ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat with all your heart, soul, mind. Basic. Kaso, kung doon pala sa unang-unang utos ng Diyos, napapalpak na tayo, kaya hindi pa rin natin masunod yung mga ibang utos niya. Amen? So, nakukuha niyo ibig sabihin ng Panginoon na kahit tayo ay nabubuhay sa paraan na gusto natin, gusto mo nangangarap ka magkanegosyo, nangangarap ka na magkaroon ng bahay, etc., etc., huwag nating pakinggan kung ano sinasabi ng iba. Kasi yung iba, ihilahin ka niyang pababae. Is either naiinggit sa'yo. Hindi ba? Imbis na magpasalamat dahil umaasenso ka sa buhay, meron ka pang maririnig na, kasi ganyan, kasi, di ba? Minsan, i-discourage ka pa eh. Amen? Kailangan nakafocus tayo kung ano ba talaga ang dapat kong gawin sa buhay ko na alam ko na matutuwa din sa akin ng Diyos. Kasi, yung ating kapwa is either i-mold tayo niya, buuin tayo niyan, o i-break tayo niyan. Amen? Ilagay natin sa isipan natin na hindi natin sila talaga mapiplease. Mabuti na lang, no? Maswerte na lang kung may ginawa kang mabuti at na-appreciate ng kapwa mo, maganda yun. Pero, meron pa rin aayaw sa'yo. Kahit sabihin mo nang mabait ka, matulungin ka, matalino ka, meron pa rin aayaw sa'yo. Bakit? Is either naiinggit or is either talagang ayaw sa'yo. Basta ang mahalaga, alam mo, kilala mo yung sarili mo. Kung ano ka. Kaya kahit ano man sabihin nila sa'yo, hindi ka nila masisira. Hindi ka nila mabibreak kasi alam kung sino ka. At higit sa lahat, alam mo na kilala ka ng Diyos. Amen. Kaya tayo din, huwag din tayong magsalita ng masama sa ating kapwa. Sapagkat kung ano yung takalan na ginagamit natin sa ating kapwa, eksakto ganun din ang gagawin sa atin ng Panginoon. Kumbaga, wag mo siyang pagsabihan ng masama, wag mo siyang murahin kung ayaw mo din gawin sa'yo. Hindi ba? We cannot judge naman talaga eh. Sa totoo lang po, wala tayong karapatang mag-judge sa ating kapwa kasi hindi natin alam yung kanilang pinagdadaanan. Sabi nga, kanya-kanya tayong sapatos, kanya-kanyang size. Meaning, yung sapatos ko, yung size ng sapatos ko, pag sinuot sa'yo, hindi kasya. Kasi hindi tayo pareho ng buhay. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya siguro may nasasabi kang masama sa akin kasi yung sapatos ko ng size 6 gusto mong isuot pero hindi kasya sa'yo. Sa madaling salita, sa paliwanag is hindi mo pwedeng husgahan ang buhay ko kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdaanan ko. Hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko. Hindi mo alam kung ano yung nasa isip ko. At higit sa lahat, hindi ikaw may karapatan para maghusga sa akin o sa atin. Hindi ba? Ay kung may nakikita tayong masamang ginagawa ang ating kapwa, di padalangin natin sila. Pero yung sasabihin natin, ganyan siya, tapos i-chismis mo pa. Tapos, minsan marami ka pang sinasabi na hindi naman niya ginagawa. Diba? Nagiging para bang advance mag-isip. Amen. Kung sa bagay nga, sa mabuting balita, sinabi na kahit si Kristo at si Juan Bautista naging mapagkumbaba na nangalan na ng salita ng Diyos, may nasasabi pang masama. Kahit ang Panginoong Jesus, nagpapagaling na siya ng mga may sakit, nagkakasaot na siya ng mga naaalihan ng demonyo, may nasasabi pa rin sa kanya. May nagsabi pa sa kanya na, kaya lang naman yan nakakapagkasaot ng demonyo kasi yung kanyang power o kanyang kapangyarihan ay nanggagaling kay Beelzebul. Sino si Beelzebul? Siya ay prinsipe ng mga demonyo. Panginoong Jesus na yun, sasabihan mo pa na, kaya lang nakakita yung bulag kasi yung kapangyarihan na ginamit ni Jesus galing sa demonyo. So, magtataka ba tayo kung meron tayong marinig? O magtataka ba tayo kung meron mga tao ayaw sa atin kahit wala naman tayong ginagawang masama? Kasi kung naranasan yun ng Panginoong Jesus, mararanasan din natin yung ganung sitwasyon. Diba?
Basta, we have to stand lang sa sarili natin. Dapat kung sino man unang maniniwala sa atin, tayo. Bago maging bilib ang iba sa'yo, dapat ikaw mismo bilib ka muna sa sarili mo. Nagtitiwala ka sa kakayanan mo. To the extent na huwag ka namang yayabang, ha? Yung bang sa sarili mo, alam mo na, ikaw to eh. Kahit ano pang sabihin nila eh. Kahit sabihin pa nila na masungit ka, na mataray ka, ikaw yun eh. Sabihin pa nila madamot ka, alam mo hindi ikaw yun eh. Amen. Kaya, nawa, maisip natin na wag tayo pa-apekto sa mga sinasabi ng iba. As long as alam natin na hindi yung totoo, hindi ba? Tanging ang Diyos lang nakakaalam na kung sino talaga tayo. And of course, wag na tayong makiayon sa takbo ng mundo. Yun yung sinasabing sayaw eh. Kung anong tugtog, yun ang isayaw mo. Bagkus, isipin natin lagi na ito ang tugtog ng Diyos sa buhay natin. So, makirime tayo doon. Kaya nga dapat nakakarinig tayo lagi ng mabuting balita. Kasi nakakapagpapaalala sa atin to. Pinapangaralan tayo ng ating Ama. Lalo na kapag tayo ay nagkakamali. Amen. Kasi talaga pag nag-stop tayo na makinig ng mabuting balita, maraming iba't ibang klaseng tugtog at sayaw ang mundo na maglalayo sa atin sa Panginoon. Amen. Magkaroon po tayong closing prayer. Muli Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo sa amin na kami ay dapat magtiwala sa aming kakayanan, sa aming sarili, at huwag kami paapekto sa mga taong naninira at nagda-down po sa amin. Nawa Panginoon, sayawan namin ang aming buhay, ang aming pananampalataya ayon sa tugtog na gusto mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo po kami sa aming mga sala, para na pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami paintulog sa tukso, diyan mo kami sa tang masama. Amen. Muli, marami pong salamat. Kung hindi nyo po na umpisahan ang Friday Gospel, pwede nyo pong umpisahan o i-replay sa Facebook timeline ko or sa YouTube channel ko. And kung loloobin ng Diyos ay pagkalobang December 16, 2023, Sunday Gospel, alas 6 po tayo ng umagas. Kung loloobin ng Diyos na makapag-live tayo bukas ng alas 6 ng umaga. Maraming pong salamat, and to God be the glory.